Hello mga Mami Lash! Ito nga pala yung pangalawang araw na nagkasakit ako. Halos di nga ako makabangon dyan kasi ang sakit ng ulo ko at saka ng buong katawan. Wala naman akong magagawa kundi ang tumayo rin. Kasi kailangan kong magluto ng pagkain ko. Oras nga nang tumayo ako dyan, inihit ako ng ubo. Grabe, ang hirap talaga ng may sakit. Tapos mag-isa ka lang, gagawin mo lahat ang kailangan mong gawin. Kung may kasama lang ako dyan, baka nakahiga pa rin ako hanggang ngayon. Siyempre, bago ko bumangon dyan, ililigpit ko muna ang hinigaan ko. Pagkatapos ko na mamaligpit yan, dadaling ko yung unan at saka kumot sa ibaba. Kasi pagkatapos ng lahat ng gawain ko, tiyak mahihiga ulit ako. Kasi talagang sobra pang sama ng pakiramdam ng katawan ko. Nagdasal nga ako dyan na sana pagalingin na ako ni Lord. Ayan na nga at bumaba na ako. Aasikasuhin ko na ang sarili ko dyan. Pagkababa ko nga nakaramdam ako ng hilo kanya naupo muna ako. Pero kailangan ko rin tumayo para ipagluto ang sarili ko. Di ko na nga nakuha magsuklay dyan, tingnan mo naman ang itsura ko. Naalala ko noon kapag may sakit ako, inaalagaan ako ng nanay ko. Nakakalungkot nga kasi yung nanay ko wala nang naaalala sa mga bagay na ganun. Kahit pa ikwento mo, tatawa lang iyon. Ayan na nga mga mamilas, kinuha ko ang takore at lalagyan ko ng tubig. Mag-iinit kasi ako ng tubig para pangkape. Gustong gusto ko kasi ng kape kapag may sakit ako. Lagi ako noon nagpapatimpla sa nanay ko, black coffee lang ang gusto ko, ayoko ng may gatas. Alam nyo ba kapag nakainom ako ng kape, pampagaling ko yata yan. Ewan ko ba, hinahanap-hanap ko talaga kapag may sakit ako ang kape. Ayan na nga at isinalang ko ang takore. Nung pagsindi ko ng apoy, bigla akong nahilo kaya napaupo na lang ulit ako. Tapos inihit pa ako ng ubo, sumakit talaga ang ulo ko. Gusto ko na nga umiyak dyan sa sobrang hirap. Kasi naman may sakit na nga ako pa rin ang gumagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay namin. Nagpatay pa ako ng ilaw sa kabila at saka sa chapel. Nang kumulo na nga yung tubig, kinuha ko na at isinalin sa tasa ko. Binantuan ko pa nga iyan ng malamig na tubig kasi ayoko namang inumin ng sobrang init. Baka mapaso pa ako. Nang iniinom ko na yung kape, pagkatapos noon naisandal ko yung ulo ko sa upuan. Sumasakit na naman kasi ang ulo ko. Ay, ang hirap talaga. Yung ulam ko nga pala, ininit ko lang yung tira ko kahapon. Kasi isang buo naman yun, hindi ko agad mauubos. Talagang pang 2 araw ko yun. Kaya ayan, kinuha ko at iinit ko na naman. Labas-masok ang ginagawa ko kaya yata ako laging nahihilo. Nang maiinit ko na yung ulam, ayan at naghain ako ng aking makakain sa umagang ito. Wala namang problema sa akin kahit na pangalawang araw na ulam ko ang bangus. Hindi naman ako masela, nang importante makakain ako sa araw na ito. Kasi nga kailangan kong uminom din ng gamot. Ewan ko kung may nakakaranas sa inyo ng ganito na mag-isa lang na inaasikaso ang sarili kapag may sakit. Ayan na nga mga mamilas, kakain ako pero bago ko susubo, magdadasal muna ako at magpapasalamat sa Panginoon. Konti lang nga dyan ang kakainin ko kasi nga wala akong gana, hirap nga pag mag-isa lang. Nang matapos na akong kumain, uminom na ako ng gamot ko. Alam nyo ba mga mamilas, ang lakas ng loob ko diyan, diba? Kasi kahit mag-isa ko, kinakaya ko. Doble nga ang hirap ng isip ko dyan kasi iniisip ko rin sila nanay ko. Iba pa rin kasi kung ako ang nag-aasikaso sa kanila. Na makatapos na akong uminom ng gamot, nagligpit na ako ng ibang ligpitin. Tapos ang gagawin ko naman, huhugasan ko yung pinagkainan ko. Kasi kung hindi ko gagawin agad to, baka tumambak dito sa lababo namin. Pinakaayoko kasi sa lahat yung nakatambak yung mga pinagkainan. Kaya huhugasan ko na kahit masama ang pakiramdam ng katawan ko pa. Pagkatapos ko namang hugasan ng pinggan, wala na naman akong gagawin kundi ang humiga. Itutulog ko na lang ang sakit ng ulo ko. Ganun naman ang ginagawa ko kahapon pa. Kapag natapos ko ang lahat, hihiga na uli ako at matutulog lang. Babangon na lang siguro ako kapag kakain na ng tanghalian. Ayan na nga mga mamilas, nalinis ko na yung aming lababo. Susunod ko namang gagawin ay hihiga na ako at matutulog. Kasi pag may sakit ako sa gabi, hindi ako gaanong nakakatulog.
Kaya sa umaga ako bumabawi pagkatapos ng lahat ng gawain ko. Nang magising nga ako, alam nyo, kumuha ko ng dahon ng ampalaya. Pinakuluan ko muna yung dahon tsaka ko pinigang mabuti. Sabi kasi ng tita ko, uminom daw ako nito umagang araw at hapon. Buti na lang may tanim kami na ampalaya. Nang mainom ko na yung katas, sus ko, tingnan nyo naman ang itsura ng pagmumukha ko na iba. Pagkatapos nagsaing naman ako para sa tanghalian ko. Kita nyo naman lahat talaga ginagawa ko kahit may sakit ako. Dinamihan ko na nga pala dyan ang pagsasaing ko hanggang umaga na siguro yan. Para hindi mapanis yung kanin ko, pinatakan ko rin ng suka. Pagkatapos kong maisalang, naupo na muli ako. Okay lang naman na iwanan ko yung sinaing ko kasi sa rice cooker naman siya. Na makapagsaing na ako, kumain na uli ako ng tanghalian ko. As usual, ang ulam ko, tira uli. Pero ang sarap pa rin ang sinigang na bangus kahit tira lang. Hindi ko nga pala ganong naubos yung pagkain ko kaya ibibigay ko naman kay Paiser. Hindi naman ako hirap magpakain kay Paiser kasi hindi yan sumusugod basta sa pagkain. Hanggang dito na lang mga mamilas. Bye, God bless.